Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para marama naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo about po ito sa pagdepensa ni Vic Rodriguez sa side by side about nga po sa aligasyon ni dating Pangulong Duterte ho mga ka-action. At ito na po, maririnig na po natin ang kanyang mga depensa sa side by side. Diba? O ito po, para hindi ho tayo magtagal at bago po tayo magtuloy-tuloy, panoorin na po natin at pakinggan po ang kanyang salaysay. Attorney Rodriguez, one of the allegations that were said over the weekend was the alleged drug use of the president. This coming from former President Rodrigo Duterte. You were with him throughout the campaign period. As you've been repeating throughout this conversation, you still consider him your good friend. Is this true? Is the allegation of drug use true? Hindi ko alam kung ano yung basihan ni Pangulong Duterte. At siya yung nakakita ng listahan, kaya siya yung nagbabanggit nung nakita niya. And again, I already answered this same line of question yesterday. I am not in a position to speak about today. Yung dati, nakita nyo naman, inilabas ko, pinaliwanag ko, yung naging proseso, yung resulta. Hindi man kami ang hinamong diretsuhan, pero minabuti ni then candidate BBM ngayong Pangulong Bongbong Marcos sumailalim doon sa drug test. At yun nga, nag-negative naman yung resulta niya. Hanggang doon, kaya kong sagutin sapagkat doon, bahagi ako noon . But yung mga dokumentong nakita o ipinakita dating Pangulong Duterte, mahirap mo rin namang basta-basta sabihing hindi totoo dahil sinabi niya first person account ipinakita niya But again, I'm not in a position to comment. Do you want him out of office, your former boss? Who? Your former boss, President Marcos Jr. Go ahead. Carmina, he is the president. He was elected fair and square. Nakita ko yun. And parte ako ron, pinaghirapan namin. Pinaghirapan ko rin yun. Kaya gusto ko talaga magtagumpay si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ako naniniwala, hindi pa huli lahat, basta't mag-step in siya dito sa kaguluhang ito, mag-step up siya, and assert his presidency. Sayang nung kami ay nabigyan ng 31 milyong mandato, essentially, yan ang lagi namin pinag-iusapan, he was given a clean sheet where to write his presidency. Isulat mo. Pero hindi ba, yung 31 million na yan, yung clean sheet na yan to write your own presidency, yan lisensyang gumawa ng tama. Hindi yan gumawa upang lisensya para itulak yung paggawa ng mga mali. You do know that as the Leadership Forum was happening in Davao City, there was a grand kickoff rally over at the Quirino Grandstand. Alam ko yun. And it's promising a new Philippines, isang bagong Pilipinas. Naniniwala ho ba kayo that under his leadership na magkakaroon ng bagong Pilipinas? Hindi. Bakit po? Ng mga nangyayari ngayon at nangyayari nung unang isa't kalahating taon, pagka nagpatuloy yan, walang mangyayaring pagbabago. Pero again, I am confident pagka nag-step up at nag-step in si Pangulong Marcos dito sa ganitong mga kaguluhan, kayang baguhin at marami pang panahon. Huwag na lang sayangin yung natitirang 4.5 years niya bilang Pangulo. And yung kahapon nakakalungkot, di ba? Isa na namang paggamit ng resources ng publiko yan. Nagpalit ka lang naman ng logo Bakit kinakailangan whole of nation approach sa isang rally na ang pakay ay magbago lang ng logo? Hindi ba't masarap mag-rally ng ganoon pag halos malapit nang matapos ang term mo bilang pasasalamat and to showcase yung mga nagawa mo ng pagbabago? Ito'y pagpapalit lang ng logo. Walang pinagkaiba to doon sa mga nagpalit ng logo ng pamahalaan na ganoon din, ginastusan. May nabago ba? Wala. Attorney Rodriguez, just as a final question, with everything that's being said, with everything that's been happening between the Dutertes and the Marcoses, in between all of those allegations and all of the actions are the people. Kung tatanungin po kayo, where should the people put their trust in? With whom should they put their trust in? Ano po ang sagot ninyo?
Kailangan tayong maniwala na kaya natin baguhin ang mga nangyayari pag tayo ay nagbuklod-buklod at nagsama-sama. Tanggalin natin yung mga personalities. Walang Marcos, walang Duterte, walang kusino man. Ito ay usapin na ng Pilipino. Pag tayo ay nagsama-sama, walang matigas na ulong politiko ang hindi makikinig. Kaya lang, pag hinayaan natin sila dahil sa kakarampot na halaga na pinansilaw sa iba para lang pumirma na bola ho kayo, pinangakuan ng AIX, pinangakuan ng medical assistance, iyan malamang sa hindi madidisgrasya ang ating saligang batas at madidisgrasya ang kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Former Executive Secretary Vic Rodriguez there joining us this noon. Thanks so much for taking our Zoom call. Thank Really you. appreciate it. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napakinggan na po natin ang dipinsa ni Vic Rodriguez ho mga ka-action, at hindi na ho tayo magugulat kung ang kanyang pagdipinsa ay neutral lang sa side by side. Diba? Alam naman ho natin na dati po ito ay nagtatrabaho sa Malacanang si Vic Rodriguez, pero ito siya ay nag-resign o tinanggal. Hindi ko po alam sa alin sa dalawa. Diba? Ang sabi niya noon dati daw ay nag-ano naman daw si Mr. President is negative naman daw. At ang sabi naman niya kay Duterte, si Duterte naman ang nakakita, hindi ko rin kontrahin kung anong nakita niya. Diba? So neutral lang ho siya, neutral lang po siya. Hindi niya pwedeng pasinungalingan ang sinabi ni Duterte. Baka alam nyo naman na certified DDS pa rin ito si Vic Rodriguez ho mga ka-action, no? So hanggat hindi po yan mapatunayan ni dating Pangulong Duterte ang kanyang mga aligasyon, kung sa kaso pa ay nananatili pa ring inosente si Mr. President Bongbong Marcos once na hindi niya mapatunayan, no? Yan po ang rules natin. Kapag hindi mapatunayan, ay mananatili pa ring inosente regarding sa mga kung ano-ano na mga akusasyon laban sa kanya ho mga ka-action. Pero kung totoo man, patunayan nga po muna nila, no? Para nang sa ganon, mapaniwala nila ang taong bayan, di ba mga kasun? So, diyan lang po ang atin basihan dyan. Kung ikaw ang mag-akusa sa isang tao, dapat patunayan mo. Para yun ang maging proof mo o maging justification mo para makuha mo yung tiwala o mapaniwala ang taong bayan, di ba mga ka-action? Kapag mag-akusa ka, kailangan kumpleto ka sa mga ebidensya. Pero kung wala ka naman ebidensya at puro na lang yan, ay ang iyong inaakusahan, mananatili po yang inosente. At may tendency pa na kung gusto ng iyong inaakusahan ay mag-file ng complaint laban sa'yo, is pwede niya po magagawa dahil paninirang puri po yun at pangalan niya ang nasisira, no? Ang kaso nga lang, ito si Mr. President Bongbong Marcos, neutral lang ho dahil sa sobrang bait nga daw, sabi ng kanyang mga taga-suporta. Kaso lang, sa sobrang bait ni Mr. President Bongbong Marcos, hindi niya namamalayan na ang kanyang pangalan na ang nasisira, at ang masakla pa dito ay nadadamay pa ang image ng ating bansang Pilipinas na ating minamahal. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.